Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong, hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat." Ang salita ng Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo, hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mostasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi mapangyayari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito, nawa kayo po ay meron pong isang restful weekend. It's Saturday once more. Mga minamahal, ngayon pong linggong ito, 18th week in Ordinary Time. At sa Ebanghelyo po ngayong Sabado, atin pong narinig kung paano ang Panginoon muli nagpagaling ng isa namang may sakit. Pero merong kakaiba pong detalye ang nabanggit doon sa eksenang ito. Na ang sabi daw, noong pagalingin ng Panginoon, ang demonyo po ay umalis. Ang masamang espiritu po sanhi ng pagkakasakit
noon pong taong may sakit, yung batang may sakit. Mga minamahal, ngayon pong araw na ito, siguro maganda ating pagnilayan ang mga koneksyon ng mga bagay-bagay. Totoo po, ang atin pong pagkakasakit, ang masamang espiritu, mayroon po yung koneksyon. Hindi lang po yan nagkataon. Alam po nating lahat na ang tao ay mahal na mahal ng Diyos. At anumang paraan para po ang tao'y masaktan, mapahamak, ay gagawin ng masamang espiritu. Nang sa gayon, ang Diyos ay masaktan. Alam po kasi ng masamang espiritu, ng demonyo o ng diablo na wala siyang kalaban-laban sa Diyos. At para lamang siya ay makaganti sa Diyos o masaktan ng Diyos, ang kanyang sasaktan ay ang mga mahal ng Diyos. Kung kaya po, ang mga tao gustong-gusto na masamang espiritong mapahama, magkasakit. Kaya po, totoo, every time ang tao po'y nagkakasala, lumalayo sa Diyos, ang masamang espiritu ay tuwang-tuwa sapagkat pag ang tao'y malayo sa Diyos, alam niya, pwede niyang ipahama, pwede niyang saktan, pwedeng magkasakit. Kaya po, totoo, ang tao pong may sakit at ang paggawa po ng masama at pagkakasala, magkakarugtong po ito. At bukod pa po riyan, ang tao po ay nagkakasala pag siya po ay gaya po ng halimbawa ng masamang espiritu ng demonyo, mapagmataas, mayabang. Ang tao'y nagkakasakit, napahamak, at maaari po siyang mamatay. Kung kaya nga po, hindi po ba, ang tao pag nagyayabang-yabangan na, alam ko na yan, marunong ako, at ating ginagawa kung ano yung ating gusto, hindi po malayong mapahamak tayo. Magkasakit, ang nakakalungkot, maaari pang mamatay. Ang dahilan, tayo po ay lumalayo sa Diyos dahil sa ating pagmamataas. Sa kabilang banda, ang tao po every time nagpapakumbaba, siya po ay mas malapit sa Diyos at ayaw sumunod sa masamang espiritu. Ang taong nagpapakumbaba at nagsasabing, Panginoon, hindi ko kaya. Panginoon, wala akong magagawa kung ako ay malayo sa iyo. Tayo po ay nagbubukas at ang tulong po ng Diyos ay nakarating po sa atin. Kung kaya nga po, sa aming mga pari, pag meron po kaming tawag na anointing of the sick, yun pong tao pong amin pong piyapanalangin at nalagyan po ng langis ng may sakit para gumaling, hindi po pa pwede pong ito ay ihiwalay sa sakramento po ng kumpisal, kung saan po yung tao umaamin, nagkasala at kanya pong sinasabi, pagkakamali po niya. At karugtong po niyan, yung kapatawaran po na binibigay ng Diyos sa pamamagitan po ng simbahan at ng pari, yung absolution, and then kasunod po niyan yung anointing of the sick. Ang pagpapanalangin po na gumaling po at lumakas po yung tao. Mga minamahal na kapatid, marahil po sa mga sandaling ito, may mga taong may karamdaman sa atin. Nanonood po ngayon sa atin pong reflection dito po sa TV Maria. Sana po, ito'y ating huwag kakalimutan. Ang kagalingan po natin ay nagmumula sa kababaang loob. At ang tao po, hanggat nagmamataas, nagmamarunong, ito po ay paglayo, pagtalikod sa Diyos. At maaari po tayong mabiktima ng masamang espiritu. Nawa po, tayo ay patuloy na maghangad, magpakumbaba, malapit sa Diyos, at aminin, mahina tayo kung wala ang Diyos. Tayo umamin, tayo po ay nangailangan ng tulong ng iba. Hayaan niyo po ngayong manalangin tayo at yung mga may karamdaman po sa inyo, ipag-pray din po natin na nawa kayo po ay lumakas. Unang-una, sa pamamagitan po ng kababaang loob at pag-asa sa Diyos. Panginoon, dadalangin po namin ang aming mga kapatid na may karamdaman, may mga nadala sa mga sandaling ito. Mga Panginoon, gabayan niyo sila at turuan niyo silang maging mabang loob, magpakumbaba at umaamin sa pagkakasala. At huli po, akayin mo sila sa sakramento po ng kumpisal. Nang sa gayon, tunay nga, maging bukas ang kanilang puso, ang kanilang loob na tumanggap ng iyong awa, ng iyong biyaya, ng iyong kagalingan. Panginoon, sa iyong halimbawa, ang Diyos nagkatawang tao, nagpakumbaba, nawa kami rin ay magkaroon ng mababang loob. Nang sa gayon tunay nga, makasunod kami sa iyo.
Ang lahat ng ito ay aming nadalangin sa iyong ngalan, Panginoong Jesucristo, na nabuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.